of books. Quran is a compilation of surah, compilation of chapters and verses. Binubuo po siya ng kapitulo at ng mga talata. Ang Quran po ay mayroong tinatawag na 114 chapters. Ang Quran ay mayroong 6,236 verses. Ang Quran ay mayroong 323,015 letters. Pagdating po sa Biblia, panigurado po, wala pong Kristiyano na nakamemorya sa dami ng kapitulo ng Biblia. Maraming po nakamemorya o nakababatid kung gaano karaming letra. Kaya po hindi po magkatulad. Ano ibig sabihin po nun? Naniniwala kami sa mga kapahayagan, subalit pagdating sa mga kapahayagan na aking po ipinaliwanag, liliwanagin po natin yan kapag dumating po yung inyong pagtatanong para po maliwanagan din kayo. Yan po ang aming paniniwala sa kapahayagan. Hindi po ibig sabihin na hiwalay ang aral ng Islam sa inyong pinaniniwalaan. No? Ito po inilalapit na po natin na sa gayon ay magkaroon tayo ng common denominator sa usapin po ng pananampalataya. Okay po? Sumunod naman po na paniniwala bukod sa mga propeta ay yung paniniwala naman po sa bukod sa mga kapahayagan, no? Pinadala ng mga kapahayagan ng mga propeta ito. Sumunod po ay yung paniniwala namin sa tinatawag na faith of resurrection. Kami pong mga Muslim ay naniniwala sa Judgment Day. Naniniwala po kami. Ang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu wa amilus salihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung sino man ang maniwala na meron lamang tunay na nag-iisang Diyos, sinamba niya ito, nagbigay pasalamat siya dito, at gumawa siya ng maraming kabutihan, katotohanan, siya ay mapupunta sa paraiso. Sa paraiso po mga kapatid. Ang sabi ng mahal na Propeta Muhammad sa mga kanyang kapayapaan, ang lahat ng hilingin mo, ibibigay ng Panginoon. Kung dito sa mundong ito, may problema ka, doon sa paraiso wala ka ng problema. Tatanggalin ng Allah yan. Yun po, kung ano yung hinihiling mo sa mundong ito, nangangarap ka ng magandang buhay sa mundong ito, sa paraiso, igagawad po yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kabilang banda naman, yung impyerno. Paano ang tao mapupunta sa impyerno? Ang tao po ay mapupunta sa impyerno. Ang sabi ng mahal na Propeta Muhammad sa makaya ng kapayapaan, ang magiging kaparusahan sa impyerno ay kalunos-lunos sa mga tao na hindi pumilala sa nag-isang tagapaglikha at gumawa pa ng maraming kasamaan. Maaaring nakakakita kayo ng mga ganitong damit, mahahabang damit, kahit na aming hanay. Subalit tandaan po natin, ang damit na ito ay hindi nakapagpapamuslim sa tao. Ang nakapagpapamuslim sa tao ay kung paano niya ginagampanan ang pananampalatayang ito. Kung paano niya pinaglilingkuran ang Panginoon, yun ang nakapagpapamuslim sa tao. Kaya, nagsusuot kami ng ganito upang mapatid. Dahil isang bagay po, ipaliliwanag ko kung bakit kami nagsusuot din ng ganito. Okay? Isang bagay naman po ang nais ko ipaliwanag sa inyo. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sambahin siya upang ang tao mapunta sa paraiso. At ang tao naman ay mapupunta sa impyerno kapag siya ay sumamba sa ibang Diyos at gumawa pa siya ng maraming kasamaan sa mundo. Yan po ang makakapagpa-impyerno sa tao. Sunod po na paniniwala ay yung paniniwala sa tinatawag na paniniwala po namin sa tinatawag na kamatayan. Sabihin po, bukod po sa paniniwala bukod po sa paniniwala namin sa tinatawag na Day of Resurrection or Yawmul Qiyamah, naniniwala rin po kami sa tinatawag na Qadar. Al-Qadar. Ang ibig sabihin po ng Al-Qadar ay Divine Destiny. Kami pong mga Muslim ay naniniwala sa tinatawag na banal na kahihinat na ng buhay. Ano pong ibig sabihin? Maaaring sa atin pong hanay. Maaaring sa inyo pong pagte-training nung kayo nagte-training pa ng pag-nunulisyon. Maraming kayong mga nakasama hanggang ngayon. Subalit hindi na ninyo sila kasama. Maaaring yung iba ay binawian ng buhay habang nagte-training. O yung iba naman ay binawian ng buhay habang nasa serbisyo. O yung iba naman ay binawian ng buhay habang tulog dahil binangungot. Anong ibig sabihin po rin? Parte ng aming paniniwala, parte ng aming pananampalataya na ang tao ay mamamatay. Anong ibig sabihin po nun?
Hindi po natin alam kung saan lugar, anong oras, anong klase ng kamatayan ang mangyayari sa tao. Kaya part po ng aming paniniwala, yung tinatawag na al-qadar. Kagaya po natin dito. Marami po sa atin ang meron ng pamilya. Yung mga wala pa pong pamilya, maaaring dumating yung pagkakataon. Subalit yung pag nagkaroon ng anak, kagaya po ng nagbubuntis yung babae, hindi alam ng babae, kahit siya ay magkasama niya ang kanyang asawa, hindi niya alam na ang kanyang dadalhin sa kanyang sinapupunan ay lalaki ba o babae. Ang kanyang magiging anak ay lalaki ba o babae. Hindi niya alam. Ganun din ang doktor. Kahit doktor pa yan, hindi niya alam kung ang pinagbubuntis nito ay lalaki o babae. Dahil sa unang pagtatali, isang buwan, hindi pa nakikita yan ultrasound. Wala pang kasarian. Subalit si Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam na niya yung pagkakalikha sa tao. Alam na niya kung ano ang mangyayari sa batang ito. Alam niya kung pagkasilang nito ay sobra ba yung daliri nito o meron ba itong puntil o maaaring may depekto ito sa katawan. Tanging si Allah ang nakakababatid nito. Sumunod po yung nangyayari sa atin ngayon. Maaaring marami po sa mga tao ang gustong umatin sa ganitong pagtitipon. Pagkaya po nang na-organize na ito. Subalit may mga tao na wala dito. May mga tao na maaaring sila ay absent dahil sila ay may sakit. O maaaring meron silang emergency na pupuntahan na kinakailangan na lang tapusin. Na hindi nila narinig ang araw na ito. Kaya po tayo po ay pinagsama ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa isang napakagandang pagtitipon. Pagaya po ng inyong pagiging pulis. Marami pong mga tao na nangangarap na maging pulis. At ako'y naniniwala na masarap maging pulis. Totoo po yan. Masarap maging pulis. Ako po ay nagtapos ng kurso ng criminology. Masarap pong maging pulis. Pero hindi nga naman ako naging pulis. Dahil nag-aral po ako ng abogasya sa University of Perpetual Palestina. No? Kaya po hindi agad ako nag-pulis. At dahil po doon, naniniwala ako na kagaya po ng ginagawa ninyo. Ito pong pagkakasama-sama natin ito. Ito, itinalaga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. Sa dami-dami ng araw, itinalaga niya ang August 2, 2011 sa ganap na alas 9 ng umaga na tayo ay pagkakasama-sama. Itong pagtitipon na ito ay hindi naging pagtitipon sa ibang lugar, kung kaya ito ay isang mabiyayang araw para sa atin. Na kung saan itinalaga ng Allah sa atin. Sumunod po ng pagkakatalaga ng Allah sa atin, ito po ang nais mo ipag-unhawak ninyo. Kagaya ng sinabi ko kanina, na parte po ng paniniwala ay yung tinatawag na Judgment Day at paniniwala po sa tinatawag na kamatayan. Ito po ang nais ko ipaunawa sa inyo. Sa amin pong kamusliman, naniniwala po kami na lahat tayo ay mamamatay, bata man o matanda. Nauuna, walang mauuna, walang mahuhuli. Sa amin po, kapag kami po ay namatay, kami po ay pinaliliguan. Pagkatapos po kami paliguan, lalagyan kami ng pabango, lalagyan po kami at babalutin po kami ng kumot. Kung lalaki po ang namatay, lalaki din po ang magpapaligo. At pag kami po ay pinaliguan, hindi po nakikita yung parte ng aming katawan. Ibig sabihin, hindi po kami nakahubot-hubad habang kami pinaliliguan. Nakatating po din kami. May balot pa din kami sa ibabaw ng hubot na kung saan hindi nakikita ang parte ng aming katawan. At sa mga nagpapaligo sa amin, kung ano man ang makita nila sa aming katawan, maging ito man ay tato, maging ito man ay nunal, o maging pekas man yan, hindi mo dapat yan ipagsabi kahit kanino. Yan po ay nananatiling lihim sa mga taong nagpaligo. At kung babae naman ang namatay, kung hindi kaya ng asawa niya, yung lalaki, hindi niya kayang paliguan yung asawa niya, ang magpapaligo dito ay mga kababaihan. Hindi po mga lalaki magpapaligo sa babae. Mga kababaihan po ang magpapaligo sa babae. Bilang respeto sa katawan ng namatay. Bawal pong dagdagan at bawal pong bawasan. Sa amin po, pag namatay ang isang Muslim, inililibing po namin ito sa loob ng 24 oras. Bakit po sa loob ng 24 oras? Upang yung aming katawan ay hindi maging bakterya, hindi maging sanhi ng sakit. Dahil po wala kaming formalin, ang taong patay, wala na yung mga panlaban sa mga bakterya. Ang taong patay, mag-release na rin siya ng bakterya. Makakapollute na siya ng environment. Kaya po pag namatay ang isang Muslim, paliliguan, lalagyan ng pabango, dadasalan, then libing. Sa ibang pananampalataya po, ito po ay yung saktan ng inyong damdamin.
Sino na po ba sa inyo ang nakapag-donate ng dugo? Lahat po ba kayo nakapag-donate na ng dugo? O meron pa pong hindi nag-donate? Meron pa po bang hindi nag-donate ng dugo? Yan po. Sa araw po ng paghuhukom, tandaan po natin, ito po ang katotohanan. Ayoko pong matakihin kung ano man po may pananampalataya meron kayo. Subalit ilalakad ko lang po ito. Ano ang kaibahan ng paglilibing sa Islam at paglilibing sa ibang pananampalataya? Maging anong klase ka man sa relihiyong Kristiyano, maging ikaw man ay born again, maging ikaw man ay Iglesia, Katoliko, Jehovah, o anuman, ang lahat po ng yan ay naiimbalsa mo. Totoo po yan. Kaya ko po tinanong kung may nag-donate ng dugo. Ito po ang totoo. Kapag po ang tao ay namatay na wala sa kalagayang Islam, whether you like it or not, ang lahat ng dugo na nasa inyo, hindi lang 500cc ang i-donate nyo. Itatapon yung dugo nyo na 1 galon. Ilalagay lang yan sa septic tank. Hihigupin yung dugo, whether you like it or not, dahil nakahiga ang tao, pwede ang tatanggalin yan at papalitan niya ng formalin. At alam ko naman may mga nakapunta na po sa inyo sa laboratory, nakita niyo kung paano naiimbas ang mga tao. Napaka-painful. May mga taong ayaw sa karayom, ayaw magpabunot ng ngipin. Pero kapag inabutan ng kamatayan, whether you like it or not, tatanggalin ng dugo mo ng persahan. At anong gagawin sa'yo? Kung ikaw ay lalaki, suotan ka ng barong. Kung ikaw ay babae, suotan ka ng gown. Lagyan ka